Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Aksyon na. Aarangkada na ang Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Nanginginig nagtuhod ang mga, alam niyo na, ito, sa post ng ang balita ngayon, title, Senator Marcoleta iimbestigahan ang korupsyon sa mga flood control projects. Okay? So, tiwala si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na handang pamunuan ni Senator Rodante Marcoleta ang moto proprio na imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga palpak at posibleng korupsyon sa mga proyekto ng flood control sa bansa. Moto proprio ito Ibig sabihin, sariling initiative lang ng chairman. Kahit wala ng resolusyon, moto proprio Humanda na kayo, lintik lang ang walang ganti. Sa isang press conference sa Parañaque City, ibinunyag ni Estrada na may agarang plano na si Marcoleta bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na busisiin ang mga proyektong nabigo sa layuning pigilan ang pagbaha, lalo na matapos ang serye ng malalakas na bagyong tumama sa Pilipinas. Ito, pahayag ni Senator Jinggoy. Naniniwala ako at narinig kong may balak si Senator Marcoleta na mag-imbestiga ng moto proprio. Hindi na kailangan ng resolusyon. Grabe. Na-imagine ko ng itsura ng mga politician contractors. Patay sila diyan. Bunsod ito ng lumalakas na panawagan mula sa mga senador na imbestigahan kung bakit patuloy ang pagbaha sa kabila ng bilyong-bilyong pundo para sa flood control infrastructure. Ayon kay Estrada, hindi hadlang ang pagiging neophyte ni Marcoleta sa Senado, lalo na't may legal na kaalaman at karanasan ito mula sa mababang kapulungan. May napanood akong interview ni Karen Davila kay Senator Francis Escudero. Sabi ni Karen Davila na, bakit ganun? Ang sabi ng iba, sabi ni Karen, sino naman yung iba? Bakit daw ibinigay sa baguhang senador? Kadalasan, ang Blue Ribbon ibinibigay sa mga veterano. Bakit? Anong dahilan? Ang gandang paliwanag ni Senator Escudero na hindi baguhan si Marcoleta, matagal na yan sa Kamara. Nagsama kami doon. Alam niya ang gagawin niya. Baguhan lang sa Senado, kailang sa trabahong ito. Kayang-kaya niya ito. Minamalit nila si Senator Marcoleta takot sila. Dahil may papupuntahan sila pag si Senator Marcoleta mag-imbestiga. Hindi mo kayang napaka-exciting. Ito na ang tunay na bloodbath pag nag-imbestiga itong Blue Ribbon. Okay. Bakit hindi? Laging may unang beses abogado siya. Ito ang pahayag ni Senator Jinggoy. Abogado siya at kung aalisin mo ang pagiging oposisyon niya, sa tingin ko highly qualified siya. Si Senator Marcoleta ay patas, sabi ni Jinggoy. Mas lalong maganda, marami siyang alam.
Kaugnay rin ng imbestigasyon ang ilang hindi patas na kasunduan ng mga pampublikong water utilities. Ito na, yung kinabilyar. Sa mga primadong concessionaire gaya ng Prime Water, Manila Water at Metro Pacific Water. Subalit, sa ngayon, tila nakafocus ang unang hakbang ng Blue Ribbon sa issue ng flood control projects na may direktang napapanahong epekto sa buhay ng mga mamamayan ngayong typhoon season. Yan. Senator Marcoleta, iimbestigahan ang mga flood control projects. Patay sila ngayon. Okay, yung nabasa kong article kanina, nakalimutan kong newspaper. Si Senator Erwin Tulfo, nabanggit niya nito na pag-uusapan na namin yan. Iimbestigahan namin. So, kasi ang nakakarating sa mga senador, maraming politiko na contractors na rin sila. I think Senator Lacson ata yung nagsabi na noong 2022, meron na daw 67 na lawmakers na at the same time contractors. Baka sa ngayon nadagdagan na. Kaya nga, yan ang isang iimbestigan. Politicians as contractors, talagang madugo ito. Yung sabi ng Pangulo na paiimbestigan niya, wala akong masyadong aasahan doon kasi ang mag-iimbestiga, DPWH din eh. So, lilinisin lang nila ang sarili nila. Kasi mabubuking sila lahat. Pagdating dito sa Blue Ribbon Committee, talagang masisisanti sila. Mababalatan. At dito, sigurado ko, at the end of the day, pagkatapos ng hearing, meron at merong makakasuhan. So, and now, the end is near, and so they face the final curtain. My friend, I'll state clear, I'll state my case of which I'm certain. Basta, the end is near. Humanda na kayo, lintik lang ang walang ganti. Yan ang pahayag ni Senator Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel nito, pantulong natin ito sa tribong Talaandig. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng maayos na tirahan ang tribong Talaandig. Panoorin niyo ang video na ito. Yang natagaan na Mogsen. O karon magatop na ni sila. Karon mo na ni ang atop sa gitagaan na mo na ni ang balay sa tagaan na Mogero. Karon mo na ni itsura sa iyang balay. Nga guba na gid kaayo. Oo. So kawayan lang ang iyang atop. Pwede na may dagdag sa kanima. Matumba na mo. Ano ni ang ilang kahimtang. Karon no managit sa pag-atop nindot nagit nga atan. Salamat na nagtabang
sa sin kay salamat ani nagikulonan. Pasalamat ko Lord nga gitagan ko karon nga sin lugar. Gawad niya mo di nang giaplat na mong sin. Pero salamat Lord nga gitagan ko karon nga. Di kami ulonan gyud. Oo. So pila na dito ka tuig imong balay? Duha na ka tuig. Nakantos gyud sa mong balay nga ba na kanot na pero kaya po ni sa tanto na siya mo kanya mo tulok adlaw. Oo. So salamat kayo. Salamat sa gating sinaw.